Double-digit na rollback sa presyo ng diesel at kerosene ang sasalubong sa mga motorista bukas. Pero ang gasolina, bahagya namang magmamahal. Nakatutok si Mark Salazar. May bahagyang ginhawa bukas ang nasa public transport at iba pang gumagamit ng diesel. May halos 13 pesos kada litro kasing rollback sa diesel. May rollback din na 15.71 sa kerosene. Pero ang gasolina may bahagyang pagtaas sa presyo na 53 centavos kada litro. Tignan niyo po ang gas station ninyo, iba-ibang gas station, iba yung presyo dahil depende yan kung malayo siya sa depot or inland siya, malayo i-deliver, mas magastos yung pag-deliver doon sa gas station na doon. So mas mahal po ang benta or minsan po iba-ibang brand, iba-iba rin yung presyo nila. Paalala ng Department of Energy o DOE, walang dahilan para hindi sundin ng gasolinahan ang itinakdang price range. Sa diesel, pwedeng bumaba ng 75 to 82 pesos per liter, depende sa klase. Pero hindi pwedeng mas mataas sa 101 to 107 pesos. 73 to 79 pesos sa gasolina, pero huwag hihigit sa 96 to 104 pesos per liter. Mararamdaman daw ito ng konti sa take-home ng mga tsuper, pero malayo pa rin daw sa dati nilang sapat. Sa taas rin daw kasi ng inflation, wala rin epekto ang kaunting rollback. Sa ngayon, 500, maging 700 na gano'n. Siya nga, 200 ang dagdag. Anong mabibili mo sa 200? Pwede naman makabili ng ulam. Sakit pa rin po sir kasi 52 lang dati sir. Kung gusto mangyari sir, may balik dun sir. May balik sa 53, 52. Sa rollback sa susunod na linggo, tinatansyang bababa ito sa 75.93 hanggang 107.06. Mas mataas pa rin ang halos 28 pesos hanggang mahigit 33 pesos bago magkagulo sa Middle East. Paliwanag ng DOE, global ang presyuhan ng langis at wala silang kontrol. Ang goal ng DOE ay panatilihing sapat ang supply natin ng langis. Ang total ng country na average is 54 days, which is a good number because if you order from America, South America, or North America, it will take about 30 days for it to be delivered here. If you order from Southeast Asia or neighboring Asian countries, that's about 15 days maximum for it to be delivered here. Some could even be as short as 7 days. So continuous po ang deliveries natin from all the countries. Malayo rin daw tayo sa eksenang kailangan magrasyonan ng gas at diesel. Hindi po bumababa po yung number of days natin kasi tuloy-tuloy din yung pagdagdag kahit kumukonsumo tayo ng 34 million liters every day ng diesel. The same for gasoline, kahit 24.631 po million liters ang nakokonsume ng buong bansa. Hindi rin bumababa yung number of days natin kasi tuloy-tuloy ang pag-deliver tuwing nag-o-order yung mga oil companies natin, nakaka-deliver naman yung mga suppliers nila. Nakaabang tuwing Martes ang mga tsuper kung anong presyo kada litro itatakda ang kanilang susunod na laban. Kahit na sa totoo lang, kahit ano pang presyo ng langis, wala naman silang magagawa. Yan lang ang hanap buhay namin. Pag ito na, wala nang ibang pagkukunat. Kahit na kumita ng 300, 400, malaking bagay na rin yun. At least mayroon, di ba? Mark Salazar, nakatutok 24 oras.